papuri kay Lord. I think 4 months, 5 months ago na po since tumayo po ako dito para magpasalamat sa goodness ni Lord. And yung last na tayo po is yung sa promotion ko nga po sa trabaho. And before po mangyari yung promotion and before po yung prayer ko po na yan is ang dami pong pinagdaanan, which is na-mention ko rin po before. Kasi po nung sa lumang company ko po, naalala ko po is, hindi ko rin po nabanggit to besides sa family na before po kasi yung trabaho ko po sa inventory po sa hospital po. So ako po yung nag-aayos ng medicines, tapos dinadala ko po siya sa iba't ibang department po sa office. Tapos kasama ko po si Pastor Bern po, nagkaroon kaya ibang department po, tapos minsan po nagkakasalubong po kami. Tapos naalala ko po sa isang hallway po, kung saan po yung dinadaanan ni Pastor Bern. Lagi po kasi ako nagtutulak ng trolley doon before. Tapos, katadaan ko po dun sa hallway, nagmamadali po ako kasi nahiya po ako kay Pastor Bernie. Namakita na po ako na nagtutulak. And may isang instance din po na nagdadala din po ako ng dialysis na mga tao. So, ang dami po ng mga sa lokal po. Tapos ako po yung naglo-load po nun sa mga kotse po nila. Tapos one time binigyan po ako ng, I think, 3 reals po or 5 reals. Tapos isip-isip na to, naiiyanas na po ako. Para isip-isip ko, Lord, hindi ko po alam kung matutuwa ako o malulungkot ba ako sa kung nasan po ako sa sitwasyon ko na yun. And yun nga po, yung nabanggit ko po before is lagi po akong ginigisa ng amo ko kahit po sipag ako, kahit po mag-overtime ako. Doon ko rin po naranasan yung sinasabi nila yung nagbe-breakdown ka po, na anxiety attack ka po. Akala ko po dati parang, alam niyo po yun, mental ano lang. Pero nung naranasan ko po siya, lalo na po nung pagsakay ko po sa kotse, parang hirap po ako huminga, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tapos yun po yung time na umuwi na rin po yung parents ko. Tapos alam mo po, namamayat ka po. Pero hindi ka nahugutom, parang wala kang gana. Parang looking back po doon sa nangyari. And sa kung nasan po ako ngayon, sobrang thankful po ako kay Lord. And itong kanta po na to is I would just like to offer it to God. Kasi parang sa lahat po, highs and lows, andun po talaga si Lord. Andun siya times na ang baba ang low ng nangyayari. Andun siya sa times na kung nasan, sobrang saya ko. And there are times na we plan for things na sa buhay natin, na akala natin na yun na yung plans ni Lord din for us. But I'm thankful din kay Lord na minod niya yung heart ko na kahit kung ano man yung pinaplano ko is hindi nangyari. I believe na kung nasaan po ako ngayon sa sitwasyon sa buhay ko, boys, I know ito po talaga yung plan ni Lord, ito yung will ni Lord sa buhay ko. And I'm just so thankful po kasi sa current company ko, boys, sobrang recognition po. Sobrang pagpapala sa akin na hindi lang po ako yung nakakaranas ng goodness ni Lord, lalo na po nakakapag-give back po ako sa mga kapatid ko, sa magulang ko, sa mga pamangkin ko po. Na I never thought na mapupunta ako sa ganung sitwasyon. Parang iniisip ko lang po siya before na, Lord, kailan kaya ako? Kasi nakikita ko yung mga kapatid ko, sila yung nagiging benchmark po sa goodness at faithfulness ni Lord. Na yun nga, I always had hope kay Lord, pero at the same time, hindi siya yung smooth, hindi siya yung lalo na sa personality ko po na sobrang nagda-doubt sa sarili, sobrang overthinker po. Tahimik lang po ako, and pag nakita niyo po sa basketball, minsan parang, ang yabang po, minsan po parang angas, pero sa tipo lang po parang, lagi po man nag-working po sa kakayahan ko po. And throughout sa buhay ko po, wala po talaga ako kundi po dahil sa goodness ng Lord. Lahat po ng recognition nakukuha ko sa trabaho kasi na-recognize po ako sa top 3, I think, or top 4 po sa GCC po, sa trabaho po, sa sales po. So, I would just like to boast, hindi po yung kung ano yung kakayahan ko kasi kung titignan ko po yung kakayahan ko, alam ko po na sobrang baba lang. Pero knowing na si Lord po talaga yung nandiyan, si Lord po talaga yung kumikilos sa akin, and yung nagbibigay ng favor, hindi lang po sa wisdom, hindi lang po nagbibigay ng wisdom sa akin, kundi siya po yung humihi po sa mga puso at isipan ng mga managers, ng mga supervisors po, na para po matulungan din po ako ma-achieve po yung mga targets sa trabaho. And ayun, I would just like to thank God again. I know it's not enough. And kahapon nga po nag-drive po ako while listening to the song. Una, nakakita po lang po na parang I'm joyful, pero parang bigla po ako naiyak na, Lord, sobrang hindi ko deserve to, hindi ko akalain na mapupunta ako sa sitwasyon na pinagdadasal ko lang before. But I'm also sorry kay Lord na hindi ako consistent, and minsan take for granted kung nasaan ako ngayon. But I think this is just a little gratitude, a little offering para mapagbigay po kay Lord. So,
ayun po, and I hope this encourages everyone na may similar na pinagdadaanan, lalo na po sa mga dito po lumaki, dito po graduate, and now nagsisik po na makahanap ng magandang career o trabaho po.